Magandang araw po sa inyong lahat, sa ating mga kapatid sa gobyerno, lalong-lalo na sa ating mga kaguro, nawa ay nasa maayos kayong kalagayan saan man kayo naroroon, at saan man kayo naaabot ng ating video. For today's video ay pag-uusapan po natin, ang update tungkol sa inaasahan nating salary increase sa 2024, pinangangambahan ngayon ng grupo ng mga guro ang walang katiyakang increase para sa susunod na taon. Samantala, at nitong Martes, inaprubahan ng Senado sa ikatlong at huling pagbasa ang inihandang 5.7 trilyong pesos na budget para sa 2024 national budget. Para sa buong detalye, tapusin na panoorin ang bidyong ito. At kung bago po kayo sa ating channel, mangyaring paki-subscribe, like, and share, at paki-hit na rin po ng notification bell para maging updated po kayo ng mga ganitong information, at narito ang detalye. Senate approves 5.7 trillion pesos national budget for 2024, ipinablish ni Chari Abarca sa Inquirer.net. At nitong Martes, inaprubahan ng Senado sa ikatlong at huling pagbasa ang inihandang 5.7 trilyong pesos na budget para sa 2024 national budget. Sa 21 bumoto ng pabor, walang negatibong boto, at isang pag-absuelto, inaprubahan ng mga senador ang House Bill No. 8980, na naglalaman ng budget para sa susunod na taon. Matapos ang pag-approve ng House of Representatives at Senado sa budget ng 2024, inaasahan na agad magsisimula ang Bicameral Conference Committee. Ang komite ay magtutulungan upang makabuo ng isang pinagsanib na bersyon ng pambansang alokasyon para sa susunod na taon. Kapag naisanib na, ibabalik ang panukalang batas sa parehong kapulungan ng Kongreso para sa ratifikasyon. Ang ratipikadong bersyon ay ipapasa sa tanggapan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa kanyang pagpirma. Sa pangakong maipapasa ang panukalang batas na naglalaman ng 5.7 trilyong pesos budget sa tamang oras, inihayag ni Senate President Juan Miguel Zubiri noon na maaaring pipirmahan ni Marcos ang pambansang budget sa unang o pangalawang linggo ng Desyembre 2023. Si Senator Sonny Angara, tagapangulo ng Komite sa Finance ng Senado at tagapagtaguyod ng 2024 General Appropriations Bill, ay nagbanggit ng mga amendment na ipinakilala ng kanyang mga kasamahan na senador. Gayunpaman, hindi niya binanggit ang mga pondo ng confidential na naging kontrobersyal sa oras ng deliberasyon sa budget sa parehong kapulungan ng Kongreso. The Senate has approved on third and final reading the 5.7 trillion peso national budget for fiscal year 2024. With 21 voting in the affirmative, no negative votes and 1 abstention, the General Appropriations Act of 2024 was approved by senators on Tuesday, November 28. Following the House of Representatives and Senate approval of the 2024 budget, a bicameral conference committee will collaborate and come up with a reconciled version of the national allocation for next year. Once reconciled, the bill will be returned to both chambers of Congress for ratification. The ratified version will then be transmitted to President Bongbong Marcos for his signature. According to Finance Secretary Benjamin Jokno, Marcos is expected to sign the proposed 2024 national budget before his trip to Japan in December. The President will be in Tokyo for the 50th year of ASEAN-Japan Friendship and Cooperation. Malamang. Kasi I was talking to the liaison officer to na-approve na kasi yung budget eh. So they will go into conference committee by December 1st. And so there's enough time bago umalis si Presidente. At sa iba pang balita, drawing ba, Castro questions missing report on 2024 salary hike for government workers. Ipinablish ni Dexter Barrow II sa Manila Bulletin. Nagtatanong si Makabayan Solanac Teachers Party List Representative Franz Castro sa Department of Budget and Management at Governance Commission for Government-Owned or Controlled Corporations hinggil sa kanilang hindi umanong pagsusuri sa ipino-propose na pagtaas ng sahod para sa mga kawani ng gobyerno sa ilalim ng 2024 national budget. Mukhang drawing ba ang sinasabi ng DBM na dagdag sahod sa mga government employees by 2024? Aniya sa isang virtual na press conference noong Biyernes ika-24 ng Nobyembre. Kung babalikan natin yung amendments ng House of Representatives dito sa 2024 budget, ay mukhang ni-relocate na itong 17 billion pesos na sinasabi ng DBM na earmark of salary increase na manggagaling sa MPBF Miscellaneous Personnel Benefits Fund, dagdag ni Castro.
Sa ilalim ng 2024 National Expenditure Program, inilaan ng DBM ang 16.95 billion pesos para taasan ang buwanang batayang sahod ng 2% hanggang 8% para sa iba't ibang posisyon sa gobyerno. Nagpahayag ng pag-aalala si Castro dahil hindi pa inilalabas ng DBM at GCG ang resulta ng kanilang pagsusuri sa ipino-propose na pagtaas ng sahod. Mukhang sa latest na report sa amin ay mukhang wala naman na nagaganap na pag-aaral, dapat supposedly ang DBM ay magbigay ng paliwanag kaugnay nito, ani Castro. Noong Agosto, iniulat na inilaan ng DBM ang 48 million pesos mula sa budget ng GCG para sa isang komprehensibong pagsusuri ng sistema ng kompensasyon at klasifikasyon ng posisyon para sa mga empleyadong pampubliko. Sinabi ni Castro na ang pagsusuri ay dapat nang ilabas noong Oktubre. Naunang ipinaliwanag ni DBM Secretary Amena Pang-Andeman na ang pag-akyat ng sahod ay layunin para hikayatin ang mga miyembro ng publiko na pumasok sa gobyerno at gawing motibasyon ang mga kasalukuyang empleyado na gawing mabuti ang kanilang trabaho. Tayo po ay nangangamba na yung kahilingan ng ating mga government employees, mga teachers, para sa pagtaas ng sweldo ay maaring mawala. Dahil tanong natin sa DBM, sa GCG, may nagaganap ba talagang bidding kaugnay doon sa pag-aaral, doon sa pagpapataas ng sweldo ng mga government employees. Mukhang sa latest na report sa amin ay mukhang wala naman na nagaganap na pag-aaral. At nag-fail itong bidding na ito. Dapat supposedly ang DBM ay magbigay ng paliwanag kaugnay nito. Dapat ang study report ay sinabi na sa publiko by October. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin. So mukhang drawing ba ang sinasabi ng DBM na dagdag sahod ng mga government employees by 2024 dahil kung babalikan natin yung amendments ng House of Representatives dito sa 2024 budget ay mukhang ginamit na, no? Or ni-reallocate itong 70 billion na sinasabi ng DBM na earmark for salary increase na manggagaling sa MPBF. Okay? So, kailangan magpaliwanag ang DBM at syempre itong budget na dinideliberate ngayon ay tignan natin kung ibinalik ba ito ng Senate. Magandang umaga po sa ating kalihim at syempre sa family ng DepEd. So yung unang tanong ko po, Madam Chair, ay may kinalaman sa salary increase. So sa naging briefing po doon sa DBCC, nabanggit ng DBM na meron pong at least 86.9 billion for salary increase for government employees. So ibig sabihin nandun din ang teacher. So matanong ko lang po, Madam Chair, ang ating kalihim, ano po ang inyong susuportahan niyo po ba yung salary increase ng ating mga guro at ang ating mga education support personnel? Madam Chair, yes. Yusek Mercado will answer. Yusek Mercado, you're recognized. Thank you, Your Honor. I must admit that we will be supporting the proposal for increase. As a matter of fact, we were directed by our kalihim, our Vice President Secretary, to contract out a study which we are doing with PUP, the Polytechnic University of the Philippines. We're working on the flow of salary increase based on inflation po. As you know, we used to leverage our rates with the private sector. But I must say that with the diaspora of 30,000 from the private sector to our public sector, we cannot anymore make reference to the rates of the private sector. Tapusin ko lang, ma'am. Pangalawa po, we have an existing study. We have an existing study which was already initiated by the Polytechnic University of the Philippines. And it's a study wherein we will be looking at the inflation rate of the country
and we will be leveraging the salary increases. But definitely, Your Honor, we will be supporting the proposal for increase of teachers, but it has to be empirically based. There's an empirical evidence for the increase of those salaries. Thank you po. Ang malinaw, sinusuportahan Yes po, Your ng Department of Education ang salary increase kahit na ito ay maliit o malaki. So, natutuwa naman po ako, no? At nagkakaisa ang department at ang kinatawang ito para sa pagtataas ng sweldo ng ating mga guro.